Ito pa, yung pangatlo, di ba, na bakit, let's say, corrupt or questionable si Sara. Nando na tayo na si Duterte nasa ICC. Di ba? Merong kaso, yung tatay niya. Madaming hindi nakakaalam or ayaw nilang alamin, nakasama si Sara Duterte sa Davao Death Squad. Yes. Nandun yun sa testimony ni Las Cañas tsaka Matobato. Na si Sara Duterte ang mastermind nung mas matindi, upgraded daw na Oplan Tokhang. Ang Oplan Tokhang ni Duterte, papatayin mo yung tao, ilalagay mo sa kalsada, ibabalandra mo. Diba? Na wag tularan, pusher, adik, ganun. Kung ano yung nakita natin nationally, diba? Ganun ang Davao Death Squad originally. Kapag ganun kasi, murder case yun. Why? Kasi makikita mo yung bangkay eh. Hindi pwedeng i-deny ng mga police. So kailangan they have to investigate that as murder or homicide. Okay. Anong sabi ni Sara? Sabi ni Sara sa mga DDS, and DDS, ibig sabihin Davao Death Squad ha. Sabi niya sa mga Davao Death Squad, alam nyo, wag nyo na yung ibalandra. I-bury nyo or ilibing nyo na yan sa yung sa quarry. Anong pangalan nun? Loud or Laud. Quarry. Basta yung in-inspect ni De Lima noon, yung pinuntahan ni De Lima noon, kaya galit na galit si Duterte kay De Lima eh. Sabi ni Sara, kapag hindi yan mahanap, kapag nilibing nyo yan at sinalvage, kunwari tinapon sa ilog or nilibing sa quarry, ang magiging kaso daw, missing case or missing person. Walang homicide or murder na itatala yung mga pulis. Ang kaso, missing person case. So, ang punto ni Sara, mas madali daw na matago yung problema sa Davao kung gagawin mong missing person case kaysa sa gawin mong murder case. So, upgraded yung Tokhang. Oo nga. And, kasi ako nire-research ko rin yan dati, yung Tokhang na yan. And yung parang yung issue na yan. And I think there's an admittance with the General Bato pag pertaining dun sa ano niya. Parang sinabi niya na rin na tumatanggap siya ng utos kay Sara. Tapos parang sinabi niya na rin na talagang parang yung ipinatupad ni Sara yung parang may instance pa nga na parang nauna pa si Sara eh. Nauna pa na ano. Kasi naging mayor yan ng Davao for a long time. So, siya yung nagmana nung Tokhang. Alam mo, hindi ko lang alam talaga ako. Alam mo, sobrang bobo talaga ng mga DDS eh. Alam mo nyo kasi, hindi, Mayor Bico, Sir Attorney Jesus. Ganito kasi yan eh. Ano ba meron si Sara? At gano'n na lang kababa ang standard natin na magiging presidente. Gano'n ba tayo mga Pilipino? Gano'n na lang kababa ang standard natin para yan ang inaangad natin presidente? Are you crazy, mother, father? Di ba, attorney? Tama naman, di ba? Gano'n na ba yung standard natin Pinoy para sa ating bansa? Ganyang kababang level na may side sa utak? Matanong ko lang Sir Nyolo. Yes. Taga-saan ka? Saan ang probinsya mo? Malate ako Malate. Maynila. Okay, kasi si Mayor Bico nasa Dubai daw. So, actually, gusto ko sana sabihin kanina, medyo onti lang ang mga anti-Duterte or pro-Marcos abroad. Hindi ba karamihan ng OFW, Mayor Bico? Kahit sa Middle East, madaming pro-Duterte, di ba? Oo. Madami. Di ba meron ng instance na nahuli rito eh. Di ba yung sa Qatar? Alam mo ba't ganon? Kasi nga, pag OFW ka, naka-base ka lang sa social media. Yun lang yun. Hindi katulad namin dito sa Pilipinas, nakikita namin yung realidad. Sa kanila kasi, kung ano lang i-feed, kung ano lang makita sa kanilang newsfeed, yun na yun. Hindi katulad natin. Talagang tayo, hindi naman totoo yun. Kagaling ko lang dun eh. Hindi naman totoo yan. Bumaba sa EDSA ng rally ng mga tae. Wala naman sila dun. Di ba? Di ba, attorney? Kung taga Malate ka, nakabisita ka na ba sa Pasig River Esplanade? Binalag na namin yun eh. Pasig, yung opening pa lang nun, binalag namin yun. Maganda ba? Maganda.
Maganda, pre. Yung ano yun, hawak yun ng national ni BBM yun. At tontuwa nga si Mayor Isko doon kasi pinaganda talaga yung pinaka-heritage look niya, nandun pa rin. Tapos, tinernuan pa ng heritage na design. Ang galing. Ang galing talaga. Hindi katulad ni Duterte, yung Dolomite, putik, binarahan lahat ng mga, kaya bad trip kami tiga Maynila dyan eh. Ginawa kami mangmang, parang sinabi na, ayan may white beach na kayo mga tiga Maynila, parang ginawa kami mangmang eh. Nilagyan kami ng white beach porkit hindi kami nakapag white beach eh. Ang ginagawa lang naman, tigasaro ng basura ng Batangas at Cavite. Oy, Attorney Jess si Tolnyolo, very active to dyan, lalo na yung pagpunta sa... Pumunta pa yan sa sa WPS. Oh. Malapit. Oh. Oo. Matikas yan. Ako ay Pilipino, taas noo. Di ba? Hindi, attorney, tama ba yung sinabi ko? Di ba, alam mo yung nangyayari ngayon? Ganun na lang ba kababa ang level ng utak ng mga Pilipino? Di ba, pare? Sige po. Okay lang po. Di ba, pre? Tama naman ako dun eh. Alam niyo mga kababayan ko, habang wala ang ating Jesus, ganito na lang ba kababa ang ating mga utak para isang Sara Duterte ang ating napipili, napipisel? What the heck? Di ba, pre? Oo. Dati iba yung napipisil natin mga presidente, Miriam Defensor, Santiago. Iyan ang mga level. Di ba? Oo. Ngayon, Sara Duterte. Patayin mo si BBM, no joke po. Di ba? Ayan. Oy, puntahan natin yung yung mga mainit na topic. Ano tag dito? Ano masasabi mo, Tony, dun sa yung pasabog ni Senator Amy? Ayan. Well, ganito yan Ako so, kakamping pa din ako, hindi ako pro Marcos Alam naman namin noon na baka gumamit na si PBBM ng drugs, di ba? Hindi ko masasabi na hindi siya gumamit, di ba? Hindi ko din masasabing gumamit siya. Pwedeng nung kabataan niya. Kasi ako balita ko di ba nag-Oxford or Europe si PBBM noon. So, baka na-introduce siya sa drugs. Hindi, sinabi niya yun, attorney, interview with Karen Davila. Ano? Sabi niya asthmatic siya. Asthmatic siya, pinatry siya, hindi niya kinaya, halos daw siya, hindi niya kayanin. Ako, rugby rin eh. Ako, rugby, kinaya ko yan eh. Attorney, naranasan mo na ba yun? Ako naranasan ko kasi. Grabe, para kasi Goku noon, attorney. Okay lang yan kasi naman tayo, midnight show. Ayan, sige. Ito naman to, attorney. Ang pakiramdam niya, para kang si Goku, yung kainuman mo nag-aapoy, nagiging mukhang Piccolo, tapos putik, bubuhatin mong gano'n, babatuin mo ng gano'n. O sige, diretso nyo na, sorry. Hindi, yun nga, ako naman, si PBBM, kahit gumamit siya noon, sa tingin ko kasi assessment ko ngayon, parang hindi siya gumagamit. So, yun ang importante sa akin. Ang importante sa akin ngayon ba, habang in-exercise niya yung powers ng isang Pangulo, nasa tamang pag-iisip ba siya? Gumagamit ba siya? Kung ang sagot doon ay hindi, okay sa akin. Like, ngayon kung gumamit siya noon? By the way, si Duterte admitted na nag-try siya ng marijuana noon, nag-fentanyl. Ako kasi, di ba, hindi nga ako hindi ako kasi masyado judgmental sa mga drug users. Kasi ako, ang approach ko sa drug use is more health-based, di ba? Ayoko yung war on drugs. So, hindi kasi tama yung ganong approach na ini-stigmatize mo o yung sinishame mo. Kasi paano siya kukuha ng tulong or paano mo siya matutulungan kung pinapahiya natin yung mga yan. So yung kay PBBM, kung noon man siya gumamit, madami namang kabataan. Ako personally hindi ako gumagamit. Meron din nagpatry sa akin, marijuana lang, hindi cocaine, hindi shabu. Pinatry ako ng marijuana. After that, hindi ko siya hinanap. Kasi parang hindi ko siya gusto. So, at least ako ngayon, alam ko na ano yung marijuana, di ba? So, I'm sure si BBM,